Moving on to our main event. Okay ang audio? Yes po, sir. Okay. So, University Tower 4. So, nakita nyo na kung ano yung proximity, accessibility, and very high potential ng market natin para sa ating mga investors, para sa ating buyers, and in fact, para din sa ating mga sellers. So, ito ay actual photo from a distance. Kung di ako nagkakamali, nasa UST grounds ako nito. Yung pinicturean ko to. So this is University Tower 4 in the flesh. Yan. Tapos ito nakikita mo dito sa gilid ay University Tower 2. Di ba? O yan, ganyan lang. Tuturo mo lang. Ma'am, ayun po yung unang project ng developer, Tower 1. Diba? Dito sa area, kasi nga may Quezon City nang nauna eh. Di ba? Apat sa Quezon City, tapos Tower 1, Tower 2, Tower 3 sa Malate, then Tower 4. So, moving forward, yan. Itong mga literature naman na ito ay available sa ating mga group chat or upon request, I can provide you some of this. Pwedeng basahin, madaling aralin. Ito yung tinatawag na summarized project fact sheet natin. So, from here, nakita mo naman yung vicinity map. Ito na, nabanggit ko na sa Moret Street yung Tower 1, Tower 2 sa Galicia, Tower 4 sa Pinoval. So ito yung paninda natin ngayon. Dito sa mapa na to, kasi syempre Pinoval pa lang tong collateral na to eh. Pero dito, kung nakikita nyo po yung arrow, di ba? Espanya, corner Galicia. Yan. Yung mismong kanto na yan, nakatindig na ngayon dyan yung 52-story University Tower 5 na bubuksan June or July next year. So yun na yung committed timetable ni Megawide dyan. As of July 3, na nag-meeting po tayo with owners. So sinabi na nila yan, ang target niyan ay June or July 2025 turnover. Uh, Applicable pa rin ba yung 2 years to pay? Kasi 2 years stretch yan eh, even sa current price list. High likely, mag-a-adjust yan usually September, October, malamang i-adjust na yan. Pero sa ngayon, kung ang kliyente ay nakabili or bibili, tapos yung 24 months pa rin yung preference niya, pwede pa rin niyang ma-avail yun. Kasi kaya naman nila pinipili yun is para yung monthly is a bit lower. Di ba? Mamaya makikita niyo po sa sample computation. Pero yan yung University Tower 4, Pinoval. Walking distance, tatawid lang sa UST. Walking distance, punta ka lang dito sa gilid, Nicanor Reyes na FEU Manila. Walking distance, University of the East, pasok ka dito sa Pinobal, lakad ka dito sa SH Loyola. Walking distance sa CEU, pasok ka dito sa Pinobal, lakad ka sa SH Loyola, tawid ka ng Legarda, at saka San Beda, University na. So college pa to. So university, isang sakay papuntang Intramuros kasi minsan may na-encounter kang inquiry. Ang target, Mapua, Lyceum, di ba? Konti lang siguro yung PLM. Pero if that would be the case, knowing na sa Intramuros, wala naman talagang tumatayong condo high-rise, ito na yung isa sa next possible alternative nila. Lalo kung low down payment or rent-to-own ang hinahanap nilang scheme. So, speaking of Tower 4, so student, home for students talaga yung pinaka-design niya or student hotel ang tema. Ang total land area nito, roughly 1,235, ganun kalaki. Nagtayo ng 48 story. So pag umakyat ka dyan, nasa 6th floor ang amenity at saka sa ground floor. Okay. Medium density lang po tayo kasi 27 units lang tayo per floor. Ang residential unit ay nagsisimula sa 8th floor to 48th floor. Okay? Kasi yung 7th level ay ano pa rin, part amenities pa rin yan. So, ang structure natin, even with Tower 1, Tower 2, Tower 3 sa Malate, Tower 4, lagi ground floor, lobby, tapos may mixed use yan ng commercial or offices, depende kung ano yung building. Tapos podium parking. So lahat ng building natin walang basement. Kasi construction-wise, talagang inassure ni developer na malalim ang board pile or yung pinaka-foundation ng building. Plus, prior dun sa pinaka-ground level, halos more than 3, 3.5 meters na kapal ng concrete ground ang naka-embed sa lupa. Aside doon sa mga pilote, sabihin ganun yung pinaka-base ng uh, ground level niya. Although, mapapansin mo rin, from the street level,
1 meter high lagi. Kasi syempre yung Espanya may perennial problem yan na nagbabaha, 'di ba? But of course in the recent years dahil nga nagkaroon na ng mga development yung MMDA diyan, nagkaroon ng water reservoir sa Tondo at saka sa Blooming Treat, mas nabawasan na or na-minimize na yung hindi kagaya dati. Kasi ako sa FEU ako nag-aral. Ang pinakamalupit kong experience diyan hanggang dibdib yung baha sa may Riles, 'di ba? Pero sometime in 2014 nung natapos na yung mga project ng MMDA na flood control, ayun, tatlo yung key reservoir na nakakaapekto diyan eh. Apat kung isasama mo yung sa bandang San Juan. Pero yung immediate, isa sa Santa Mesa, isa sa Blooming Treat, Blooming Treat, Espanya malapit at sa Tondo. So yung mga yon, ako mismo personal, nakita ko mismo kung nung ginagawa yon. Kasya ang bus, as in bus, passenger bus, doon sa lalim at laki ng reservoir na yon. Tapos kung gaano kahaba pa yung ginawa nila. So out from that, from 2014, kung nagkakabaha man, in fact may isang balita dyan na 2017 na nagkabaha pero ang reason, ano, tinabunan pala ng mga tambay yung 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 pinaka-drainage, di ba? Kasi naniningil sila ng piso-piso dun sa tumatawid eh. So kailangan nila yung baha. Pero other than that, hindi na nag-recur yung mga ganong problema. Kung yan yung pinaka-basic objection ng client. If you speak of Espanya, Manila. Kasi ngayon, kung umuulan man, talagang heavy downpour, given na yun, pwedeng magkabaha. Pero in less than 2 hours time, nagsasubside na yan. Since 2014, in fact, 2017 yung pinaka-notable kasi nga, may balita nga na ganun pero yun pala only to find out hinarangan lang pala yung nilagyan ng plastic na harang yung yung pinaka drainage kaya nagkabaha, 'di ba? Pero uh, very evident na nagkaroon na talaga ng improvement. Ang dami na ring instances na tinaas yung pinaka kalye pero si developer yun na nga once na i-erect niya yung building, they make sure na yung pinaka ground level, mapapansin niyo po yan, laging may stairs. Sabi, naghahagdan ka para makarating ka dun sa pinaka-flat ground lobby. Di ba? Kasi nga, tinataasan talaga ni developer knowing that, di ba, minsan may emergency situations na what if kung tumaas ang baha. Kaya hindi rin nagiging problema yan ni developer. Some other lumang building na hindi nakapag-adjust, when I say luma, hindi to mga tower. Pero yung iba pa ganyan, talagang pinapasok sila. In fact, may mga ibang building na kung may elevator yan, nasisiraan sila ng elevator kasi talagang hindi nila napaghandaan. Pero given that University Tower is relatively young developer in this market, talagang anticipated nila yan. Tapos unit features, papakita ko na lang sa picture. Pero ang pinaka-unique pag sinabing University Tower, almost 1, 2, 3, 4, 5. Oh, yung 6 kasi, di ko pa alam yung design eh. Pero Tower 1 to 5, lahat yan walang balcony. Hindi siya nagba-balcony. So, as early as now, madali tandaan, walang balcony. Walang balcony. Tapos, most of the units, meron tinatawag na drying cages. Di ba? Kung ang ibang developer, 'di ba, on a first come first serve basis 'yun eh kasi hindi naman 1:1. Yung ina-assign nila yung roof deck nila to be drying cages. Si University Tower hindi ganoon. Nasa unit mo mismo may exclusion doon na may pinto, maliit na pinto. Nandun pwede mong gawing storage, drying cage, plus yun din yung concealment ng nung aircon mo eh. Kaya kung mapapansin niyo po from the facade, wala kang nakikitang nakalitaw na aircon. So para ma-maintain yung aesthetic, di ba? So yun yung kagandahan. Plus of course, yung unit features naman niya ay fitted finish. So ipakita ko na lang sa picture. Siyempre, di ba? Naka-tiles, naka-painted walls and ceiling. Tapos, siyempre, meron na ring fit out ng kitchen counter, base cabinet, plus toilet and bath. Basic naman, di ba? Not too fancy, pero ibig sabihin, readily habitable ang unit kapag i-turn over sa atin. Amenities, pakita ko na lang din yung picture. May theater, may cafe, business center, gym, fitness area, spa, lap pool, jacuzzi, sangin pool deck, tsaka wifi area. Right now, itong studio na 22.5, very recently, last week lang na sold out na siya. Kasi 6 na piraso lang to per floor eh.
So talagang mauubos to kasi kahit nung pre-selling pa lang, binibenta naman na yan eh. So right now, itatak nyo sa isip nyo, wala na yan. Ang pinakamaliit na available na lang ay 25 square meters. Sa 25 square meters, compare it with other developers, kayang magkasya dyan ang one bedroom partition. Sa totoo lang. Pero of course, sa atin, as delivered, studio lang yan. Okay? Meron pang designation niya na front and back before eh. Yung front meaning nakaharap sa Pinoval, yung back nakaharap sa G Tolentino. Ang ang risk mo kasi sa back, although sa ngayon, pag tumingin ka sa likod mismo ng University Tower, bakanting lote siya. Of course, hindi naman bakanting lote talaga yun. Diba? Giniba na yung dating nakatayo doon. So, high likely may magtatayo din doon. At baka, hindi natin alam, baka high-rise din. So, kung mamimili yung kliyente, ako, I would recommend yung sa front. Kasi right now, parehas na yung presyo niyan. Dati, may konting premium, mas mahal ng konti yung nasa front kumpara sa back. Pero ngayon, dahil pareho na yung presyo niya, ako, each and every time na mag-a-assist ng client, I would recommend the front. Bakit? Facing Pinoval kasi yon. Of course, yung Pinoval, kung may magtayo man doon sa kabilang pisngi ng kalye, wala rin naman tayong magagawa. Pero hindi mo kadikit. Di ba? Kasi syempre may kalye. So yun yung advantage. Tapos one bedroom, 29 or 30 square meters, konti lang din yan. Kung di ako nagkakamali, less than 5 na lang yan as we speak. Tapos two bedroom units na 59 square meters. So yan, may option din naman na malaki. Di ba? Kung may budget, syempre talaga yung kliyente. Right now, ang parking ay 1.7 M na. Okay? At ito ay para lang sa mga bumili ng 1 or 2 bedroom. Hindi yan binibenta sa nakabili ng studio. Ganun po sila. Meaning, ganun po yung policy ni developer pagdating dyan. Kasi nga naman, konti lang naman yung parking slots. And also, mahirap ibenta ang malalaking unit kung walang parking slot. And sa level kasi na kayang bumili ng 10 million, hindi na sa kanila problema yung 1.7 M. Diba? So building facilities, even with Tower 5, Tower 2, Tower 3, ganito rin. Fire detection alarm system, standby power generator, 24-hour security, 24/7 water supply, 2 fire escapes location. Also, 4 high-speed elevators ang meron sa Tower 4. 3 passenger at 1 service for cargo elevator. Pagdating sa financing, yan, pwedeng bank financing. Currently, ang mga tie-up ni developer, Metrobank, PNB, BDO, BPI, Bank of Commerce. Paano ang payment scheme? Pwedeng bank, pwedeng in-house. Right now, on a per request basis, kung halimbawa yung client, hindi pa rin masyadong kaya yung 5 years to pay, pumapayag na sila ng 10 years to pay. Okay? Nung una ko kasing ginawa to sometime 2020. Pero napag-alaman ko na kung sakali na in-house, tapos bakit ba nag-in-house? Usually kung may delinquency sa bangko, di ba, na decline, pero kaya naman yung monthly. Of course, minsan yung 5 years, malaki talaga yung monthly niyan. Pero pwede natin pa-computan ng 10 years. 7 years, 10 years, yung iba pang option. So kaya pa rin medyo pababain yung amortization kahit na in-house. Kasi meron na longer stretch. Dati wala eh. So, sa basic naman, pwedeng 5 spot, 15% equity payable in 12 months. Ito talaga yung pinaka-standard nila even before. Pero ngayon, because of competition na rin at para maging affordable, saleable at madali ibenta para sa ating mga sellers, pwede na ang 5 spot tapos another 5. So, para 10 lang yun, di ba? 5 tapos another 5 in 12 months. So, ganun din, no interest. Tapos bank financing ang balance. Okay. Tapos, iba pa yung tinatawag na rent-to-own. Yung rent-to-own, pwede yon 10%, i-divide mo sa 16 months. Yung unang 4 months, kasi 3 months deposit, 1 month advance, ibabayad niya as down payment. Pag kinumpute mo yun, halos 3% lang yun ng price. Ganon. Depende sa unit size, pero ibig sabihin, almost 3% lang siya. O tapos yung remaining balance from the 10, kasi di ba una 10 equity lang, 10% equity. Yun na yung huhulugan mo in 12 months. Okay? O tapos after 12 months, through bank financing. So yun yung parang rent-to-own nila. Actually, ganun lang. Halos 1 year lang naman yung parang rent. Kasi ang document talaga ay contract of lease with option to buy. Ganun po siya.
Okay? Pero kung hindi nyo pa yan masyado na-gets ngayon, tulungan na lang namin kayo magpaliwanag pag may client. Basta ang key point doon is kung ang kliyente mo ay naghahanap, ready for occupancy, tapos let us know ano yung kaya niyang down payment, di ba? Pag kaya niya ng 300, 250 to 300,000, pasok na yan. Pwedeng-pwede na yan. In fact, 180 nga lang yung pinaka basic eh. 180 to 200,000. So kung kaya ng client mo ng 200,000 na down, gusto niya nang makalipat, yung may iba naman kasi ayaw din magrenta eh, di ba? Sayang naman yung renta eh, investment din naman kasi yan. Tapos try to find out, di ba? Kung ilan yung anak niya. If you don't mind me asking, ma'am, sir, yung anak niyo po bang mag-aaral? Siya po yung isa lang po ba siyang anak niyo o may mga kapatid pa siya? 'Di ba? Presentation technique 'yun. Kasi pag nalaman mong may mga kapatid pa 'yan, 'di ba? Kaya sa magrenta 'yan, talagang sulit sa kanila na bumili. Kasi after 4 years, may gagamit ulit. After 4 years or so, may gagamit ulit. And even kahit tapos na nga silang mag-aral, lalo kung from outside NCR sila or uh, from province talaga sila, napaka-essential na meron silang halfway home dito sa Maynila. Lalo kung may career na ipupursue yung anak nila. Lalo doktor, 'di ba? Yung doktor or mga medical field na nag-aaral sa UST, syempre may residency pa 'yan, 'di ba? So kailangan talaga nila ng home base. Kaya kung nagko-kumpara yung kliyente between magrerenta o bibili o kaya naman naka-encounter kayo ng inquiry na rental muna, try nyo rin ipaliwanag yung rent to own. Kasi pag napaliwanag nyo yun, baka mamaya magulat kayo talagang ang mas tama palang desisyon para sa kanila, bumili. Total, parehas lang naman na affordable. Okay? So hopefully, magamit natin yan. So pwede rin yung deferred cash. Pag deferred cash, 20% down, yan, may katumbas ng discount yan. Kaya lang, as of now, tinanggal ko nga muna binlang ko muna kasi on a per changing scheme basis, nagbabago yung discount eh. So mahirap ka nang, 'di ba, baka ma-quote ka pa na ganyan eh. Mahirap mag-retract pag discount yung pinag-uusapan. So might as well inquire it with us or of course nandoon naman kasi yan sa updated na payment scheme. Eh kaya lang what if 'di ba nag-offer ka tapos hindi mo alam kung ano yung updated payment scheme. You can always ask us, we can always guide you. Ganun na lang, 'di ba? Tapos if and when yung talaga yung applicable sa kliyente mo kasi nga meron naman siyang ipon, might as well mag-spot talaga siya kasi may corresponding discount yan. Plus, kung sa scenario naman na gusto niyang mas maliit lang yung magiging loan niya para maliit lang yung papatubuan ng interest sa bangko na hulugan, yun, dagdag siyang equity. Di ba? Pwedeng 25, pwedeng 30, even 50, hindi magagalit si It's 7 developer. o'clock. So okay lang yun. Spot cash, may discount din yan. Of course, coordinate with us if that would be the case. Payable ang cheque kay Prince June Development Corporation. Ito, currently nasa 90 pesos per square meter ang condo dues. Ito ang pinaka sales proposition ni Prince June. Other developers currently sa industry, naniningil sila ng 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12%. Depende sa developer. Para sa miscellaneous fees, legal and miscellaneous fees. Kay Prince June, 3 to 4% lang yan. Ano na yun pati move-in fees na yun. Title transfer cost, nando na yun. And by the way, baka hindi nyo po alam, pag nakita nyo yung price list ni Prince June, VAT inclusive na yun. Okay. So it goes without saying din na syempre, bago computein yung commission, it's another topic all by itself, aalisin mo muna yung VAT. Pero for ease of presentation, di ba? Para madali ipaliwanag sa kliyente. Ganun lang kasimple. But inclusive na ang pricing, so yun yung kukompute natin sa kanila. Plus, naka-identify naman doon kung ano yung additional fees or titling fees na gagastahin nila. Pero right now, actually, sa totoo, bloated pa nga yung estimate ko na 3 to 4% kasi kinumpute ko na yung sa University Tower 4. Currently, nasa 2.6 nga lang yung sinisingil nila eh. Pero doon sa computation kong sample, ginawa ko pang 3 para at least, di ba, okay na yung parang ang pinresent mo, sobra, tapos yung actual na binayaran, mas mura ng konti. Di ba? Kaysa naman, pinresent mo kulang, tapos malaki pala. So, di ba? Baka magkaroon pa ng bad impression yung kliyente nun. At least, favorable sa kanila, matuklasan nila.
Ay, mas mababa pa pala. O, di ba? Kasi kinumpute ko na, 2.64 nga lang eh. Di ba? O, but having said that, ako, I would still, doon na lang ako sa mas basic na presentation. Sabihin mo, 3 to 4%. Kasi yung 3 to 4%, di hamak mababa pa rin yun kesa sa charge ng karamihan sa developer. 5, 6, 7, 8. Di ba? Dito po sa amin, 3 to 4%. Okay. Nandun na yun. Take note ha. Doon sa sinabi kong 3 to 4%, nandun na rin yung move-in fees. Meralco meter, water meter, membership fee, advanced condo dues. Ang wala lang dyan, yung construction bond. Siyempre, optional yung construction bond kung talagang may ipapa-improve ka. O, pero take note, kung rent-to-own ang option mo, hindi ka pwedeng mag-modify ng unit until ma-take out ka. Okay? Kasi rent-to-own eh. Baka mamaya, bigla ka mag-back out na hindi ka na pala bibili kasi 'di ba lease with option to buy. Yun lang ang kakaiba doon pag rent to own. Hindi mo pwedeng i-modify kasi as I've mentioned, this one is 25 square meters. Sa ibang developer, 'di ba? Partitioned as one bedroom na nga yan eh. What if yun ang gusto ng kliyente mo? Kaya lang rent to own siya. Pag rent to own siya, hindi muna pwede at least doon sa first 12 months. Pag na-take out na siya ng bank, yun pwede na. Tapos, syempre, pag magpapakonstruct ka, we have to get the update. Kung di ako nagkakamali, dati parang 30,000 yung construction bond o baka 50,000 na nga. Baka. Kasi Tower 4 na to eh. Tower 2 pala yung tinutukoy ko na 30,000. So, we'll help you on that. Kasi kahit naman right now, na nare-refamiliarize kami sa pag-move in. Kasi di ba, nag-a-assist kami na ng rental, o yun. So, yung mga move-in forms for your client, pati doon i-assist namin yan. And also the coordination for the loan kung bibili. Di ba? So, yun po yung advantage natin. Nakabisado namin yung project, kabisado namin yung developer. Ayan. Yan po yung itsura ng unit. So, kahit na dinescribe ko kanina, mas maganda pa rin nakita nyo na lang. Or, eventually, may client kayo, magti-tripping tayo, mapapakita niyo sa kliyente niyo kahit kayo mismo ma-appreciate niyo. So mataas ang floor to ceiling height by the way. Yan. Halos 3 meters ka taas yan. Of course, except itong ano na to. Drafted ceiling kasi yan kasi for the exhaust kung alam niyo, di ba? Yun. Tapos ito yung tinatawag na drying cages kung nasusundan niyo yung arrow. Ito yan oh. Closer look. So yung drying cages halos 1 square meters lang naman yan. Pero nandyan din kasi yung window type aircon. So in short, yan, may abang yan. So para hindi messy, di ba? Pero yan, drying storage utility area yan. Kung i-zoom in nyo, makikita nyo may downspout, di ba? Pwede ka rin dyan maglagay ng single tab na washing. Okay? So, syempre, estudyante nga yung titira eh, di ba? So, for convenience sake, di ba? Hindi ka nakaakyat sa iba, di ba? Akyat ka pa to do drying cages, to use the drying cages. Or, in most cases, syempre nagpapalaundry lang naman talaga yung mga estudyante. Tapos, ganun din. Sa iba, di ba, wala namang hang type cabinet. Dito, base cabinet at hang type cabinet. Tower 4. This is a studio unit, 25 square meters. Although, ang ginamit kong layout dito, 22. Pero itong actual photo na to, 25 yan. This one is 30 square meters, one bedroom. So, naka-partition talaga siya. Ito naman, one bedroom talaga. Right now, nasa 7.5 M. Two bedroom units, 59 square meters, nasa 14 M. Okay? So lahat yan, pwede nyo naman yung makita basta may client. Ang kagandahan pa with Prince June, kung ano yung actual unit, basta pre-coordinated meaning alam mo in advance, tapos hihiramin natin yung susi, pwede mong mahiram yung susi ng actual na available unit. In fact, presentation and closing wise, mas okay yon kasi syempre, na-feel na ng client kung ano yung vibes ng unit, nakita niya yung bintana, pag silip niya sa bintana, nakita niya yung view, everything. Napaka-holistic ng presentation na yon pag kaya mong ipasok yung kliyente sa mismong paninda or sa unit na binebenta. So having said that, madali talagang ibenta. Okay? Then of course, to let you be familiar with the UT4, Tower 4 floor plan, yan, may apat na commercial pero wala na yan. May lobby, okay, apat na elevator, tapos nasa ground floor din merong part ng student business center, cafeteria, saka student theater. Ito naman yung floor plan, madali aralin. 3 lang ang one bedroom sa kada floor.
anim lang ang studio na 22.5. Tapos the rest is 25 square meters. Ito na lang ang available nating paninda. Lowest price point is 6,250,000. Okay? Tapos nag-iisa lang per floor, 2-bedroom unit. Okay? Ang nagpapadali dyan is yung rent-to-own scheme. Okay, 5% spot. Depende kasi sa client. Yun na nga, kung may intention siyang i-modify, hindi yun pang rent-to-own. Dapat 5 spot ang gawin niya. Tapos, sa sixth floor naman, yan, nandun yung iba pang amenities, gym, spa, tapos may mga mix din yan kasi na may unit, tapos swimming pool. So, photos na lang. Ito, actual photos to. Sa umaga, tapos may sunken pool deck yan. Ito naman gabi na version. Jacuzzi portion yung banda dito sa gitna. Ayan, jacuzzi yan. Tapos ito kids pool. Tapos ito lap pool. Gym, sixth floor din. Tapos may spa. Business center, cafe, theater. Okay. Ano ka simple. Just to highlight, ito ang presyo ng University Tower noong 2017. So, noong 2017, sige, tingnan na lang natin yung 25 square meters. 3.8 million lang ang presyo noong 2017. Diba? Fast forward to 2024, 6.2 na. So, pag kinumpute mo, gaano ang tinaas niyan is roughly nasa 60 to 70% ng presyo. Okay. Is it a good thing or a bad thing? Of course, kung hindi ka nakabili dati, di ba, parang as if parang bad thing. Pero yan ang projection ng value appreciation sa lugar ng University Belt, Manila. So, di ba, ganun kaganda. Okay, tapos, syempre, di ba, hindi lang yun yung ine-emphasize natin. Investment perspective-wise, ang laki ng value increase. O tayo naman, bilang broker, ahente, okay din yun. Kasi syempre, lumalaki presyo, lumalaki yung komisyon. Pero, yung market, take note, hindi pa yan nagpipeak. Dahil nangyari nga yung pandemic Kung tutuusin, nag-slow down pa yan. Kaya nga, 60% lang yung parang, 60 to 70% lang yung naging price increase niya Pero, itong currently, 2024, di ba? Provided na hindi na sila maapektuhan ng susunod na price increase, kung makakabili na sila ngayon, tataas pa siya. Diba? Kasi yun naman talaga yung market dito sa University Belt because demand-driven. So as a sample computation, ito, lagi naman kami nagpo-provide nito on a weekly basis. Right now, in-emphasize ko lang na yung 22.5 na 5.6 yan 5.6 M. Sold out na yon. Okay, so kalimutan na natin siya, wala na siya. Mag-concentrate tayo sa 25 square meter studio. Currently 6.2 M. Mahal ba 'yon? 'Di ba? Kung hindi ka familiar dito sa vicinity na to, even with other developers, case in point, kay Grand Residences España, 2019 bago mag-lockdown, ang presyo ng 27 square meters, just 2 square meters bigger here than this one, ay 6.8 M na. Noong 2019 yun. Ibig sabihin, talagang yung progression ng price point dito sa vicinity na to, across UST, for that matter, ay talagang mabilis ang pag-increase. So, hindi pa huli ang lahat para sa mga bago nating client na makakausap. And having said that, kahit naman yan ang price point natin, nagawa pa rin ni developer na gawing affordable siya for the public, di ba? At least minimum 5% equity lang, yun yung spot pay or down payment. Then, another 5% payable in 12 months, so 26,000 lang. Yung balance na 90%, yan, pag niloan mo yan, in fact, kahit BDO, Metrobank, they can give you up to 25 years to pay Pag 25 years to pay, ayan, pwede yan, nasa around 40,000 lang yun. Pero kung 20 years, 43,000. Tapos, within the same computation, meron na rin akong sample computation, magkano yung babayaran na titling fee, which is, eto nga, 3% lang ang pagkakakompute ko. Pero sa actual, yung binibigay mismo ng developer, 2.64. Ganun. Anyway, that's one, ready for occupancy project.
Side mention lang, yung University Tower 2, also located in Galicia Street. Ito po yung photo nun. Actual photo yan. Ready for occupancy units. Meron pang dalawang available na 27 square meters. Take note, 27 square meters tapos ano lang siya, 5.4. Di ba? So kung hindi kaya sa 6.2, meron pang 5.4. Yun lang naman ang gusto kong i-emphasize. Plus, sa ground floor nito, ayan, may mga office units na yan, 5.6 yan. Ang isang ang isang pinto ay 28 square meters kalaki. Okay? So, meron ding affordable scheme diyan, may parang rent to own scheme din diyan. So, kung yun nga may businesses na office use lang naman din ang kailangan, pero they would prefer na malapit sila sa vicinity ng new build, yan, i-offer din natin or itanong nyo sa amin yung detalye. Minention ko lang. So yan yung advantage ko, ang paninda natin ay ready for occupancy kasi eliminates the risk of delay, di ba? Ngayon niya gustong tumira, of course, hindi naman ora-orada makakalipat, di ba? Kasi may proseso, lalo kung financing. Pero, sure na siya. Nakita niya na yung unit eh. Di ba? No need to wait for prolonged construction time frame or promise. Di ba? Lahat naman na delay, lalo na nag-pandemic. Even kahit itong si University Tower 4. Kasi ang original nito, December 2024 dapat ang turnover nito. Dahil sa pandemic, syempre given na yun, na-adjust, naging June or July 2025. So 6 months. Pero kumbaga, napakaliit na delay nun kumpara sa ibang developer na kilala natin, di ba? Kaya minsan nagmamatter sa kliyente yung branded, di ba? Kaya lang minsan may mga branded naman talaga na kung alam mo yung track record, talagang kaya rin nila mag-deliver. Plus ito nga, Mega Wide ang builder nito, branded yun, di ba? Hindi mo lang kilala si Prince June, pero yung Mega Wide, kilala yan sa industry. Whether for investment or for personal use, ayan, outright satisfaction kasi magagamit mo na agad, makaka-swimming ka na agad, makakapag-gym ka na agad, hindi ka na magko-commute kasi tatawid ka lang, nasa school ka na. Faster value appreciation. Ang unit, kapag ready for occupancy, mas accelerated ang price increase niya. Kasi ang typical sa pre-development, yung kunyari yung groundbreaking pa lang, ma-observe nyo po yan. Minsan, twice or thrice a year lang nagpa-price increase ang developer. Tapos pag tinotal mo, 5 to 8% lang yung increase. Whereas, the moment na mabuksan yung project, lalo pag, syempre, demand-driven nga, kailangan malilipatan na agad. May nagre-renta na agad. Easily, 8 to 12% yung nagiging annual increase niya sa unang 3 taon ng project. Pag bagong bukas ha. Kasi syempre magpa-plateau din yan. Yun naman ang reality. Di ba? Magpa-plateau din yan. Pero ibig sabihin, ikaw na nakapag-invest during pre-development selling na hulug-hulugan lang naman, tapos bigla pagka-open ng unit, turnover sa'yo, pinaupahan mo na agad, yung unang 3 years talaga niyan yung pinaka mabilis yung cash return plus yung pag kinumpute mo yung increment, yung value increment, 'di ba? Pinakita ko po sa inyo from 3.8, 'di ba? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 8 years or sabi pwede mo pa nga sabing 6 years eh kasi kung hindi mo bibilangin yung lockdown period eh. In 6 to 8 years time, 'di ba? 'Di ba nag-price increase ng 60 to 70% yung value ng property. So ganun ka ganda yung value appreciation niya, ganun ka accelerated. Plus, quick return in investment, di ba? Kasi pwede mo na nga paupahan. Yan, enjoy the comfort of your new home today kung end user ka. The lifestyle, di ba? The benefits, the facilities. Plus, yung move in now and get immediate benefit of owning private place. Di ba? Of course, may mga tao na talagang ang motivation nila, kaya sila naghanap ng lulugaran. Kasi yun na nga, hindi sila, taga-probinsya silang malayo. Di ba? May clients kami from Tuguegarao, from Jensan, from Palawan, from Mindoro. Ayaw nila makitira sa kamag-anak. Di ba? So of course, kahit maliit, dahil maliit lang naman talaga ang mga condo sa Maynila, at least nagkameron silang sariling spasyo, private, di ba? Okay, na in control sila. So yun yung advantage. So Tower 5, mabilis lang tong Tower 5. Of course, right now, pre-development, na-mention ko na rin, mid next year, available na siya for turnover as promised ng Megawide. Yan. So sa detalye, ganun din, walking distance sa UST, FPU, UE, CEU. Kasi ano to eh, Galicia Street.
Anyway, kung Galicia Street ka naman manggagaling, tatawid ka doon sa footbridge ng Dawan, yung sa Hoxon Street. O yun, nasa UST ka na. Okay? Then, yan, 52-story, yun ang pinagkaiba. Tapos roughly mga 2,000 square meters yung pinaka ano na yan, lot area niyan. Tapos ano siya halos regular halos squarish siya. Ayan kita niyo naman, di ba? Halos squarish siya. Right now, binibigyan tayo ng spasyo ni developer. May tent po dito kung nakikita niyo yung arrow. Yan. Alam to ng mga nagmamaning. Yan, may pwesto tayo diyan, may mga schedule for us to do the manning. Diyan tayo nakakakuha ng mga maraming inquiry, rental. Of course, may mga winter workout din kami nabibili sana. Hopefully makashoot na kami bago mag-July 10. Calling, July 10 dapat makabent bago mag-July 10 makabent. July 10 kasi yung next meeting ko sa owner. Sabi para naman may ibibida na tayo. Let me know kasi ako very very willing ako mag-assist presentation and all. Okay. So ito Galicia Street, Espanya. Ito na yung Tower 5. Kita niya naman, di ba? Medyo squarish talaga yung lote. Roughly mga 2,100 square meters yan. Madali aralin kasi mula 9th floor to 52nd floor, yan ang floor plan. Okay? So, yan. Espanya Boulevard, amenities. Tapos take note, wala kasi sa drawing, pero as of recent development, pati yung roof deck, amenity na rin siya. So dinagdagan pa ni developer yung amenities. Magkakaroon ng parang sky garden, lounge, at saka pwede rin palagay kong events place yon. Pero sa plano nila, lalagyan nila yon ng cafe. Di ba? Sabihin, syempre, student yung market eh. As in, may concessionaire sila na coffee shop with pastries. Gano'n. Yun. So ano yan? Either kayo, baka may kilala kayong nagbi-business ng gano'n, pwede natin ilapit kay developer. Or, yun nga, kasama sa selling proposition ng amenities. Di ba? Kasi, yes, given, lalo pag naka-encounter kayo ng clients from provinces, talagang sasabihin nila, ang liit. Yeah. Totoo naman, maliit eh. Kaya lang, syempre, yun na po talaga yung presyuhan dito sa lugar. And in fact, wala rin namang developer na gumagawa na basta ng laki. Di ba? Sa Mudsay, ba? Banyo lang namin to sa probinsya eh. Siyempre, magkaiba yung land value doon. Pero having said that, di ba, ang kailangan mo mapa-appreciate sa kliyente, yung lifestyle pag tumira na siya. Yung unit mo, parang kwarto mo lang yun. Kasi pwede ka namang lumabas, you can entertain your friends and visitors naman sa mga common areas. Dahil talagang nag-designate si developer ng spaces for that. Okay? Pag Tower 5, ang binibenta, 20% down, payable in 24 months. Kahit next year na yung turnover, pwede pa rin yan dahil hindi pa naman nagbabago yung payment scheme. So, right now, although mapapansin nyo po, sa actual, pag inaral nyo na yung property, pinakamaliit talaga dyan, 18 square meters. Bakit hindi ko nilagay yung 18 square meters dito sa computation? Simple lang. Sa chart, naka-block off kasi siya. Okay? So, in short, mas maigi pa na i-offer mo na lang yung mga naka-available. So, in this case, 5.5, 20% is 1.1, payable in 24 months, 46,000 per month. Kung nag-loan na siya sa 90%, as 80%, yan, kung 20 years, as low as 34,000. Or 30,000 kung 25 years, na-compute ko na rin. Plus, eto, approximation ko lang itong 4%, pero ganun nga rin, mura pa rin naman si developer kesa si Prince June kesa sa ibang developer. Okay? So yan. Ito, you can screenshot this. Siyempre para ma-confine natin sa shorter period of time yung ating session. Pero yan yung 8 great opportunities. Bakit ka bibili ng pre-development selling? Diba? Quick rundown, siyempre mas mababa. Actually, hindi na ito masyadong totoo dahil ngayon magka-presyo na nga